19, ano? Hindi ko na po papasahin ito, pero mamaya may mga papasahin po ako iba't mga ilang mga talata ito po sa banal na kasulatan. Ito po awit, chapter 19, ay naglalahad po ng isang napaka-komprehensibong paglalarawan ng pagpapahayag ng Diyos. Kung sino siya, kung gaano sa kadakila, at kung ano ang magiging response ng tao, no, sa lahat ng kanyang ginagawa sa atin po, sa kanyang mga nilikha. Ito po, chapter 19, ay nahati po ito sa tatlong bahagi. No? Una, yung pagpapahayag ni David patungkol sa Diyos ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kalikasan, yung nature, no, ng creation ng Panginoon. Ikalawa, yung kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang batas o yung kanyang mga law, no, or kautusan. At yung ikatlong bahagi, ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa kanya. Now, sabi po dito sa verse 1, no, starting verse 1, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulan ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabing araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala rin naririnig na kahit anong ingay. Gayon pa man, sa daigdig ay naganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa luluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan. Mula roon, kung umagay lumalabas itong araw, katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handa makipaglaban sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, ilit ito'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Tayo po'y sa dalig yung muko. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos na dakila, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito. Napakabuti mo, O Diyos. Ikaw ay walang kapantay. Ikaw ay tapat, Panginoon, sa amin at tinutugon mo ang lahat ng aming pangailangan. Salamat po sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Salamat din po sa lahat ng iyong ipinagkaloob na amin pong tinatamasa, Panginoon, at hindi ka nagpupulang sa amin. Sa gabi ito, narito po kami dahil karapat-dapat ka lamang papurihan, karapat-dapat ka lamang itaas at paluwalhati sa aming pong mga buhay. Gamitin mo po ang gabi ito, Panginoon, para po sa amin to encourage us and to enlighten us sa mga mensahe mo, Panginoon, ngayong gabi. Give us the spirit of wisdom and humility upang sa ganun, Panginoon, anumang mga salita namin po parinig ngayong gabi ay kami po ay buong puso magpapakumbaba. Tanggapin namin ito, Panginoon. Dahil kung meron kang itinuturo sa amin, ito po ay koreksyon upang sa ganun, kung ito ay aming susundin, ang aming buhay ay iyong pagpapalain. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. We lift up to you, Lord, sa gabi ito at ang iyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung binasa ko pong talata kanina ay nagpapahayag po ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yung verse 1 to 6 po, ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. No? Sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay hindi po tahimik. Hindi po siya nananahimik. Patuloy niyang dinideclare yung kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, araw at gabi. Kaya hindi po natin pwede sabihin na parang walang ginagawa si Lord sa buhay ko. Parang walang tulong ang Panginoon na dumarating sa buhay ko. Hindi po natin pwede sabihin na wala siyang ginagawa sa ating buhay o hindi niya tayo tinutulungan kapag tayo po'y nangailangan sa kanya ng tulong, sapagkat never po na naging tahimik ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Araw at gabi, ang Diyos po ay kumikilos
sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Kaya pansinin po natin, sa isang araw o sa buong araw, nagagawa po natin kung ano po ang ating gustong gawin. Sa gabi naman, nagagawa po natin magpahinga dahil yun ang kailangan ng ating katawan. Para tayo po ay makapagpahinga. At sa gabi po, it doesn't mean na dahil tayo ay natutulog, walang ginagawa ang Diyos. It doesn't mean na tayo po ay nagpapahinga sa gabi, ay walang ginagawa ang Diyos. Ang Diyos po ay patuloy na gumagawa, kumikilos sa buhay po natin, sa buhay ng kanyang mga nilikha. Kaya hindi po dapat natin pwede sabihin parang napakatahimik ng Diyos. Parang wala siyang ginagawa. Parang ang Diyos ay natutulog. At patunay po na ang Diyos po ay kumikilos at gumagalaw at maging ang kanyang kaluwalhatian ay dumadako sa lahat po ng mga lugar. Ito pong verse 5 and 6 ay nagbigay po siya ng paglalarawan. No? Ang una niya pong inilalarawan dito, iyon pong mga halimbawa. No? Yung halimbawa, so, verse 5 and 6, ito po ay naglalarawan kung paano ang kaluwalhatian ng Diyos sa paglikha ay nagniningning. No? Pakikita natin yung kasabihan at hindi pa ikakaila yun pong ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay. Yung kanyang kaluwalhatian ay ating pong nararamdaman, nagniningning sa pamagitan po ng araw na kanya pong ipinapadala sa atin. Ang sabi niya rito sa verse 5a, mula roon kung umagay lumalabas itong araw, no? Katulad po ng isang araw, no? Na kung saan ang pagsikat ng araw sa umaga ay inahalintulad po sa isang bagong kasal na masayang umalis sa kanyang canopy o sa kanyang kinaroroonan upang salubungin ang babaeng kanyang pagkakasalan. Ano po ang pakiramdam ng isang lalaking ikakasal habang sasalubungin niya yung babaeng kanyang pagkakasalan? Sino po rito yung mga kinasal na? O lahat naman ng mga kinasal na rito, no? Ano? Maliban sa mga kabataan. Dito ako tumuturo maliban kay Jaber, no? Ano yung pakiramdam ninyo nung kayo po ay kinakasal at sasalubungin mo yung babaeng pakakasalan mo? Umiiyak? No? Ano doon yung, di ba? Of course, masaya. Masaya ka ba? Masaya na lang. Masaya, hindi ko ba? Yung iyak kay Mari yan ay tears of joy. Ano ba? Ako umiyak ako nung pas. Umiyak ako. Umiyak ka, no? Oo, kasi simula na pala yun ng... Simula naman ang pagkurusa. Ikaw pas, umiyak ka ba? Hindi ako umiyak, pero masaya ako. Nakangiti ako habang pinupuntahan ko. Inaabot ko yung kamay ng aking... Siya pas, umiyak siya. Oo, umiyak din. Patalikod nga lang. Hindi niya pinapahalata sa akin na mahal niya. Talaga ba? Yun po yung damdamin ng isang lalaking ikakasal. Masaya, hindi po ba? Masaya, minsan napapaiyak pa tayo. Sabing tayo, na mahawakan yung kanyang kamay, mayakap at bahagkan, doon sa pulpito bilang bahagi ng isang seremonya. So, ano po ang ibig sabihin po nito? Kapag nakikita po natin ang araw na sumisikat, ibig sabihin, ganyan po ang damdamin ng Diyos. Pagka nakikita niya ang kanyang mga nilikha, masaya siya,
nagagalak siya, excited siya, na tayo po ay kanyang makita sa bawat araw. Sa bawat araw. Ganyan po ang Diyos. Ipinapadama niya sa atin ang kanyang labis na kagustuhan na makita tayo, makasama tayo sa pamagitan po ng sikat ng araw. Ng araw na sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pagmamahal at ng kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang mga nilikha. Ganon po ang ating Panginoon. And then, sa verse 5b, yung tinutukoy po dito, strong man. Sabi rito, katulad ng parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Isang atleta. Isang atleta na kung saan ay dito po inilarawan na bilang isang atleta, ito po ay determinado. Okay? Well-conditioned. Kaya po yung mga atleta natin, lagi yan nag-training. Kaya si Pastoral, hindi ko siya kaya sabayan. Sinubukan ko, sabi ko, sabay tayong magtakbo doon sa sports complex. Siya, tuloy-tuloy lang siya ng takbo. Ako, sumasabay ako sa kanya, pero maya-maya, mga ilang hambang lang, naiwan na ako. Kasi ganoon po yung mga atleta, well-conditioned sila. Yung kanila pong physical. Ay, lalo na po yung mga mananakbo, excited po sila na makipagkarera, makipagpaligsahan. Ganyan po sila. At dito po, ay inilarawan naman dito, yung pong ibig sabihin po nito, yung hindi mapigilang enerhiya, yung kapangyarihan at consistency ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos po ay makapangyarihan at yung kanyang pagpapala sa atin ay very consistent. Sino po rito yung sinasabi, hindi ko naman naranasan yung consistency ni Lord, yung mga blessings niya. Kasi kung sasabihin mo na, hindi ko yan naranasan, wala ka na sana ngayon kung hindi mo naranasan yung consistent blessing ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? So, ibig sabihin, yung blessing ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, yung hindi mapigilang enerhiya ng Diyos ay patuloy na pong ipinapakita sa bawat mga nilikha niya. Ano naman po yung theological significance nito pong mensahe na ito? Ang araw po yung pinakamaluwalhating bagay sa kalangitan. Ito ay isang aktibong saksi sa kapangyarihan at kagandahan ng manlilikha. Bagamat hindi natin kayang tignan ang araw, pero makikita natin. Makikita po natin yung kapangyarihan at kagandahan ng Diyos. Siya nagbibigay ng liwanag sa atin. So, ano po ang application ng mensahe nito? Creation shows God's power and intelligence. At dahil po ang Diyos natin ay makapangyarihan at Diyos na kung saan ay punong-puno ng karunungan, pag ito po ang ating malalaman, pakiramdam natin, tayo po ang siya pinaka-mababang nilalang. Meron nga po akong nabasang aklat noon na tayo ng mga tao parang isang dot lang tayo. Parang lang daw tayo isang, ano bang Tagalog ng dot? Tuldok.
Ganon lang tayo maliit. Ganon lang tayo kaliit kung tutuusin, kung titignan ng Diyos doon mula doon sa kalangitan. At dahil maliit po tayo kumpara sa ating Diyos na nasa langit, ano po ang magiging response po natin? Ano po ang magiging tugon po natin sa mensahe nito? Sambahin natin ang lumikha. Huwag natin sambahin ang kanyang lumikha. Amen? Let us worship the Creator and not the creation. Noong kabataan ko, dahil maaga po akong namulat sa Abayo. Kapag meron ako nakikita mga kabataan, kapag ako kabataan na tumitinig kapag nakakita ng mga artista, talagang ina-idolize nila. No? Sino rin may mga Loranian? Bilmanian. Wala pa. Sharon, wala na? Pag grabe. Maliwala ko sa inyo. Regina pa sa Regina. Ah? Regina. Mga Regina. Okay. Madonna Cruz. Para pinatanda ko naman sila. Ako kasi pas 20 lang eh. Pag ako po nakakita noon ng mga kapwa ko kabataan, kapag nakakita ng, halimbawa si Richard Gomez, Yan. aga mo lang. Ay. No? Pagka parang yan yata yung nagiginig. Basehan ng alabas. Pas na lang. Paano ko na? Sabi ko sa kanila, bakit gano'n na lang yung pag-idolize nila sa mga tao ito? Minsan, yung mga picture nila, sila Romney Sarmienta, di ba? Yung magkakalapin Romney and Sheryl Cruz. No? Talagang kahit sa notebook, yung cover ng notebook, yun yung pinipili-pili. Ano? Sino pa ba? Yung mga lahak, ano? So, ako po nagtataka, bakit gano'n na lamang yung kanilang pagkagusto at pag-idolize sa mga tao ngayon. Yes, maaaring sila po ay sikat. Bakit yung tumatak po sa isipan ko, bakit hindi nila magawang i-worship ang lumikha kaysa sa i-worship ang lumikha ng Diyos? Yan ang tumatak sa isip ko. Sana. Ano? Kaya, never po akong nagkaroon ng yung idol na mga artista. Tapos, yun yung gagawin ko pambangon sa nagawin ko kasi maaga po ako namulat. So, meaning to say, kung maaga po natin imulat sa mga kabataan na huwag nalikha na i-worship ang manlilikha rather than the creation, yun po ang dapat natin ituro sa kanila. Amen po ba? Maaga pa lang, bata pa lang, turuan natin sila na i-worship ang Panginoon Diyos. Kaya kayong mga kabataan, kapag dumaan sa harap ninyo si Minho ba yun? Livid mo. Pas, matanda na yung pas eh. Matanda na yung pas. Let's worship the Lord. Amen? Let's worship the Lord. Siguro, hamaan natin yung mga tao dahil maganda, gwapo sila, maganda ang boses nila, pero mas hamaan po natin ang Diyos na lumikha sa kanila. Amen? Ikalawa, na bahagi po ng mensahe ngayong gabi, iyong po pagpapahayag ng grasya ng Panginoon na kung saan ang Diyos po ay nangungusap sa pamagitan ng kanyang mga batas o ng kanyang mga utos. Alam niyo po ba na ito pong salita ng Diyos ay meron pong 6 na karakteristik o katangian na binabanggit po dito, no? From verse 7 hanggang verse 11, dito po ay binabanggit na ang batas ng Panginoon ay meron pong 6 na katangian. Una, perpekto, tiyak, tama, dalisay, malinis, at totoo.
Yan po ang karakteristik ng salita ng Diyos. Yung kapahayagan ng salita ng Diyos na Kanya pong ibinigay sa atin. At dahil may mga katangian ng salita ng Diyos, mayroon po itong impact sa buhay ng tao. Ano po ang impact nito sa buhay ng tao? Scripture is transformative, converting the soul, making wise the simple, rejoicing the heart, and enlightening the eyes. So ito po yung nagagawang impact ng salita ng Diyos. Nagkakapagbago ng buhay ng isang tao, nagbabago ang kaluluwa ng isang tao. Yung mga sinasabing mga tao, sinasabing walang kaalaman, ay nagiging wais habang nagiging matalino, habang nagbabasa ng salita ng Diyos, habang nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpapasaya sa puso ng isang tao at nagpapaliwanag sa nakikita ng ating mga mata. Ganon po yung impact ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung salita po ng Diyos, yung mga pahayag ng Diyos sa atin, hindi po dapat natin baliwalain. Bigyan po natin ng halaga ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga dito, sa verse 10 and 11, ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. No? Sabi rito, yung salita ng Diyos, higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay, na ang hangad ay makamit, matamis pa kay sa pulot na sakdal, tamis. Kahit anong pulot, ito, nanalisay at malinis. Ang utos ko, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. So huwag po nating baliwalain ang salita ng Diyos. But give the Word of God more valuable sa lahat po ng ginto o anumang kayamanan ng mundong ito. Kaya minsan may mga tao po na nagtatanong, bakit kaya wala pa akong natatanggap na blessing? Bakit kaya hindi ko pa rin tinatanggap yung hinihingi ko sa Panginoon? Mga kapatid, parang mali yata yung magiging tanong natin kung gano'n ang tanong natin kay Lord. Ang dapat siguro natin tanong ay, sumunod ba ako? Sumunod ba ako sa Panginoon? Ano? Lord, bakit kaya wala pa rin akong, bakit hindi mo pa rin ako pinagpapala hanggang ngayon? Tanungin natin yung sarili natin. Sinunod ko ba ang utos ng Diyos? At yan po yung isang napakalaking katanungan para sa akin. Na dapat po nating pagkulay-kulayan. Don't question God, but question yourself. Huwag natin questionin ang Diyos. Dahil alam ng Diyos, kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang ating pangailangan. Alam din ng Diyos kung kailan niya ito ibibigay sa atin. Ang bawat pagpapala ng ating Panginoon ay on time. Ang Diyos hindi po nauuna, hindi nahuhuli. Timing na timing ang pagpapala ng Diyos. And the only question to us, Lord, sumunod ba ako sa iyo? Sumunod ba ako sa iyo? Church, do we value the Scripture? Pinapahalagahan pa natin ang salita ng Diyos. Pinapahalagahan pa natin yung pagkakapahayagan ng Diyos sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapabanal sa atin. Ito po ang siyang nagpapabanal sa atin. Naglilinis sa atin.
ang salita ng Diyos ay huwag po natin tingnan bilang isang listahan lamang ng mga dapat iwasan. Minsan kasi, pinipili natin yung gusto nating pakinggan na mensahe. Minsan kapag alam natin ang mensahe ng Diyos ay para sa atin, parang ayaw nating pakinggan. Minsan pinagpapanggapan natin yung sarili natin na hindi tayo yun. Para yun sa katabi natin. Minsan para sa kapitbahay natin. Sayang, walang siga dito. Yung message sana ni Pastor, para sa kanya ito eh. Para sa kanya sana ito, sayang talaga. Hindi ko siya na-invite. Sayang, ang ganda ng mensahe ni Pastor. Para sana sa asawa ko to. Kaya lang, hindi ko siya nasama ngayon. Yung mga ganun. Parang, nasa denial, tayo. Na parang, dahil ayaw natin pakinggan yung salita ng Diyos, ipinabasa natin yung sa iba na para yun sa kanila. At hindi para sa atin. But the truth is, mga kapatid, huwag po natin tignan ang salita ng Diyos bilang listahan lamang ng mga dapat nating iwasan. Subalit pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Dahil malaki ang naitutulong nito sa ating buhay. Amen? Kung ito po ay tatanggapin natin ng may buong pagpapakumbaba sa ating puso, ang salita ng Diyos ay kikilos sa ating buhay and magkakaroon ito ng tinatawag na transformative power. Doon pa lamang kikilos yung salita ng Diyos dahil po sa kapangyarihan at taglay nito. Kaya, pagka kumilos ang salita ng Diyos, nababago ang buhay natin. Amen? And lastly, sa verse 12 to 14, yung request o kahilingan ng grasya ng ating Panginoon, ng kanyang habag, ng kanyang pagpapatawad. At dito po sinasabi rin kung ano magiging respond ng tao sa atin pong Diyos na manlilikha sa atin. Sa verse 12, sabi dito, walang taong pumupuna sa gawa niya hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang bukod. Even after understanding the law, no? Kahit naunawaan na po natin ang salita ng Diyos, but we cannot see, hindi po natin nakikita lahat ng sarili po nating pagkakamali. Hello? Kahit nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, pero may mga panahon o pagkakataon na ang salita na hindi po natin nakikita ang sarili po nating pagkakamali. Dinidinay natin na minsan yung kasalanan natin. Mas nakikita natin yung pagkakamali ng iba kaysa sa sarili natin pagkakamali. Minsan ayaw natin ng correction. Kasi nasasaktan tayo. Masakit sa atin. Minsan pagka mataas yung ego natin, ayaw natin magpakorek. Lagi kasi tayo nakatingin sa mali ng iba. But our own mistake, we cannot see. Di po natin nakikita. Di ba minsan hindi natin nakikita yung dungis natin. Pero pag makita natin yung dungis ng iba, agad tayo nagre-react. Ganun po ang nature ng tao. Kaya ang tao po pagka siya ay nakukorek,
ay sumasama ang kanyang kalooban. Ano? But, minsan naman ay itinatago natin ang ating kasalanan. No? Pero alam niyo po mga kapatid, sabi nga rin sa verse 13, ang lingkod po ay iligtas sa hayag ng kasalanan at huwag mo pong itutulot na ako ay pagkariyan. Mamuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Prayer po ni David na nawag maghari sa kanya yung kanyang kasalanan na minsan hindi niya nakikita. Bakit? Sapagkat mapanganib yung kasalanan na atin pong itinatago. Bakit ito po ay mapanganib? Sapagkat ang kasalanan na ito ay nagbabanta na kontrolin ang ating buhay. Nagbabanta po ito na kontrolin ang ating buhay. Yun bang lagi pumapasok sa isip natin na parang hindi tayo nagkakamali, hindi tayo nagkakasala. Malinis ako, wala akong kasalanan, wala akong kasalanan. Ano? At kapag ganun po ang ating pakiramdam o nasa ating pong isipan, ito po ay mapanganib. Dahil maaaring kontrolin ito ang buhay natin. Kaya ang kasalanan ang siyang maghahari sa buhay natin. So, what should we do? No? In order not to control our life by sins. Ano po sabi ng verse 14? Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod. Panginoon ko't kanlungan o ikaw na kublihan kung ang dulot ay kaligtasan. Makikita po natin dito yung panalangin na pagpapalinis. Panalangin na paglilinis sa kanyang mga nagawang kasalanan. So, even si David ay inadmit niya na minsan may dumarating sa kanyang buhay na nagtatago siya ng kasalanan at naranasan niya na rin na yung kasalanan na rin ang siyang kumukontrol ng kanyang buhay. At dahil po doon sa mga nangyayari sa kanyang buhay, hindi siya nagiging masaya, lagi siyang takot, lagi siyang balisa. Ang kanya pong ginawa ay lumapit siya sa Panginoon. Ang sabi niya, naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod. Panginoon, ko't kanlungan, ikaw ay kublihan ko, ang dulot ay kaligtasan. Nananalangin siya na siya ay ligtas. Nananalangin siya na siya ay ano ba sa Tagalog yung i-repeat? Sagipin o parang Salba. isalba, no? Iligtas. No? Mula doon sa kanyang mga nararanasan sa kanyang buhay. Dahil alam niya hindi maganda. Na-experience niya yun. At ayaw niya lang maranasan ng mga yun. So mga kapatid, true knowledge of God's Word leads to deep repentance and a desire for inner holiness. Ang tunay po na kaalaman sa salita ng Diyos o sa Diyos mismo, sa Kanyang salita, ay magdadala sa atin ng malalim na pagsisisi at pagkakaroon ng pagnanais ng kabanalan sa ating pong kalooban ng ating buhay.
lagi po natin tandaan. Ang goal po natin ng pag-alam sa mga pahayag ng Diyos ay hindi lamang po ito isang impormasyon na dapat po natin matutunan o malaman. Subalit, ang mga salita po ng Diyos ay magkaroon po ng malaking impact sa ating buhay. At magiging isa tayong buhay na patotoo. At patuloy na magbubulay-bulay ang kanyang mga salita. Upang maging katanggap-tanggap sa harap ng ating Panginoon. So church, yung mensahe po ng Diyos ngayong gabi, never na nanahimik ang Diyos. Amen? Siya po ay nangungusap sa atin araw at gabi sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. At yung kabanalan ng Diyos na dapat nating sambahin ay kanya pong ipinapahayag sa pamagitan ng kanyang mga kautusan sa kanyang salita sa Biblia na dapat po natin sundin. At panguli, ang kanyang biyaya na ipinahayag, ibinigay sa atin para tayo po ay mapatawad gaano man kalaki ang ating mga kasalanan. Amen? Magpalain po tayo ng ating Panginoon at magandang gabi po sa ating lahat.